Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Cristel, at sa pagkakataong to, hindi ko alam kung bakit ako nagsusulat, siguro kasi pag binubuhos ko sa papel, mas kaya kong tanggapin na nangyari talaga. Kasi sa isip ko, paulit-ulit, pero pag binigkas ko, baka tuluyan na akong masira. Ito na siguro yung pinakamasakit pero pinakamatamis na sikreto ko. At ngayon, hindi ko na kaya itago. Gabi ng May yun, sobrang init. Literal, summer. Pero iba yung init na naramdaman ko nung gabi na yun. Nag-aya si Ron, best friend ko since college. Lagi kaming magkasama noon, tropa talaga, walang halong mali siya. Pero nung nagkaroon ako ng boyfriend at nag-abroad siya, mas lalo kaming naging close ni Ron. Sanay siya makinig sa drama ko, sanay akong humihingi ng payo sa kanya. Pero hindi ko akalaing magiging ganito ang ending namin. La Union tayo, sabi niya. Para makalimot ka kahit isang weekend lang. Gusto ko lang sumama kasi pagod na ako. Pagod na ako maghintay ng tawag. Pagod na akong magpanggap na masaya ako sa LDR na parang ako lang yung may effort. Hindi ko alam kung anong inexpect ko, pero hindi yung nangyari nung gabing yun. Hapon pa lang, nagkakantsawan na kami. Alam mo yung tipong biruan na parang walang mali siya pero ramdam mong may kakaiba. Ganun. Hindi ko alam kung nag-iba ba siya o ako yung nag-iba. Siguro kasi ang tagal ko ng gutom sa lamang. Hindi ako sanay yakapin. Hindi ako sanay sabihan ng, mahal kita. Sa bahay namin, kapag may problema ka, ibibili ka ng pagkain tapos okay na daw. Pero hindi ako okay. Hindi ko alam paano maging okay. Pagdating ng gabi, humalo na yung alak sa system ko. Medyo lasing, medyo gising pa sa katotohanan. Pero nung nagkatitigan kami ni Ron sa dilim habang nasa tabing dagat, wala nang tama o mali sa utak ko. Parang gusto ko lang maramdaman na may tao na hindi aalis. Kahit bawal, di ko na rin matandaan kung sino ang naunang humawak. Basta ang tanda ko, ang init ng palad niya, tapos ang lamig ng hangin, tapos ang bilis ng tibok ng dibdib ko. Sabi ko sa sarili ko, wag. Mali, may boyfriend ka. Pero may isang parte sa akin na nagsabi rin, kailan ka ba huling minahal ng buo? Hindi ko alam kung dahil ba sa alak, sa init ng hangin, o dahil matagal ko nang tinatago yung pagod sa puso ko. Pero hinayaan ko siyang hawakan ako. Hinayaan kong bumigay. Hindi ko nga alam kung siya ba talaga yung gusto ko nung oras na yun, o kung gusto ko lang maramdaman ulit na may gusto sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Hindi ko alam kung sino talaga ang niloko ko, yung boyfriend ko, si Ron, o sarili ko. Pero ang pinakamasakit, hindi ko rin alam kung kaya ko pang humarap sa salamin ng buo. Mali ba ako? O mali lang kasi kulang ako? Bata pa lang ako, sanay na akong hindi nagsasabi ng nararamdaman. Sa bahay namin, kapag may problema ka, ang sagot lang palagi, kumain ka na ba? O kaya, ayan na yung ulam, kumain ka na lang. Ganon kami pinalaki, tahimik pero laging may pagkain sa mesa. Pero hindi lahat ng gutom nabubusog ng kanin. Hindi uso sa amin yung yakap. Wala ring, proud ako sa'yo. Wala ring, anak, mahal kita. Basta ang alam ko, buhay ka, may baon ka, mag-aral ka, okay na. Kaya siguro habang tumatanda ako, parang ang dali sa akin magtago. Sanay ako magtimpla ng kwento, ng ngiti, kahit sa loob, parang laging may kulang. Kaya nung dumating siya sa buhay ko, yung boyfriend ko, akala ko, sapat na. Kahit LDR kami, kahit tawag lang, kahit chat lang. Kahit minsan ang lamig, okay lang. Kasi sanay akong hindi hinahanap yung lamang. Sanay akong hindi magtanong. Baka nga ako na rin to, yung tipong kapag hindi binibigay, hindi na rin humihingi. Pero dumating si Ron, tahimik, hindi malambing. Pero lagi kong kasama, lagi kong kausap, di siya yung tipo ng lalaki na nagbibigay ng flowers o sweet words. Pero kapag umiiyak ako, hindi niya ako tinatanong kung bakit, sinasamahan lang niya ako. Minsan nga, mas gusto ko pa yung ganun, kasi hindi ko rin alam paano ko sasabihin kung bakit ako nalulungkot. Hindi ko alam kung kailan nagsimula yung pagiging komplikado ng lahat. Basta isang araw, napansin ko na lang, mas masaya akong kasama siya kaysa kausap yung boyfriend ko sa video call. Hindi ko sinasadya, pero parang sa kanya ko natagpuan yung tahimik na lamang na hindi ko nakuha sa iba. Nakakahiya aminin, pero may mga gabi na iniisip ko, paano kung sira na lang? Paano kung siya na lang yung pinili ko noon pa?
Pero lagi akong bumabalik sa malito. Kasi may boyfriend ako. At saka, best friend ko siya. At saka, hindi ako yun. Hindi ako yung ganitong babae. Pero siguro, yun nga ang totoo, hindi ko kilala sarili ko. Hindi ako sanay magkwento. Hindi ako sanay maglabas ng totoo kong nararamdaman. Kaya nung dumating yung gabi na yun, parang doon lumabas lahat ng tago. Hindi ko nga alam kung si Ron talaga yung kailangan ko, o kung kailangan ko lang ng kahit sino na magpapafeel sa akin na may nagmamahal. At ang sakit isipin, baka hindi lang lalaki ang niloloko ko dito. Baka sarili ko na rin. Saan ba ako naging mas totoo? Sa taong dapat kong mahalin, o sa taong hindi ko kayang iwanan kahit mali? Pagkatapos nung gabi na yun sa La Union, akala ko siguro magiging masaya ako. O baka ang inisip ko lang, magiging klaro. Pero mas lalo lang akong nalito. Pagbalik namin sa Maynila, parang walang nangyari. Si Ron, parang normal lang. Parang hindi niya ako hinalikan. Parang hindi niya ako hinalikan pabalik. Parang hindi niya hinawakan yung kamay ko habang pinipikit ko yung mga mata ko para takasan lahat ng mali kong ginawa. Nakakainis. Kasi ako, hindi normal ang pakiramdam. Ako tong tuliro. Ako tong hindi mapakali. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit sa kanya kasi parang hindi big deal sa kanya yung nangyari. O baka galit ako kasi mas gusto kong may marinig akong, sorry, o kahit, mali tayo, kahit ano lang para hindi ko maramdaman na ako lang to mag-isa. Nagkita pa rin kami pagkatapos ng ilang araw. Kape lang, parang dati. Pero hindi na katulad ng dati. Yung mga tingin niya, hindi ko na mabasa. Hindi ko na alam kung kaibigan pa ba siya o kalaban ko o kasabwat ko sa kasalanan na pareho naming pilit kinakalimutan. Okay ka lang, tanong niya sa akin. Simpleng tanong. Pero para sa akin, parang tinusok ako sa loob. Kasi hindi ko alam kung alin ang dapat kong sagutin, okay ako kasi nandito siya, o hindi ako okay kasi wala kaming lakas ng loob na pag-usapan yung totoo. Hindi ko rin masabi sa boyfriend ko. LDR kami. Kung may nahulog sa amin, ako yun. Ako tong hindi nakapigil. Ako tong naghanap ng lamang sa iba. Pero hindi ko kayang aminin kasi hindi ko rin alam kung ano ang inamin ko talaga, kasalanan ba yun o kahinaan lang ng taong matagal nang hindi nararamdaman na mahalaga siya. Simula noon, nagbago lahat. Hindi lang kay Ron. Kahit sa pamilya ko, naramdaman ko yung layo ng loob ko sa lahat ng tao. Sila, normal. Ako, hindi. Parang lahat ng kilos ko may tinatagong kwento. Kahit simpleng tanong ng nanay ko kung kumain na ako, parang gusto ko na lang sabihin, hindi ko na alam kung ano ang kulang, gutom ba ako o uhaw sa yakap. Gusto kong kausapin si Ron. Gusto kong ilabas lahat, pero natatakot ako na baka kapag sinabi ko, mas lalo siyang lumayo. Kaya pareho kaming tahimik, pareho kaming guilty, pareho kaming marupok, at ang masakit, hindi ko na alam kung kaibigan pa ba siya, o paunti-unti ko na siyang nawawala. Hindi ko alam kung sino ang tatalikuran ko muna, siya o sarili ko. Bumalik ako sa normal kong buhay. Pero totoo, hindi na siya normal. Hindi na ako normal. Tuwing kausap ko yung boyfriend ko sa video call, ramdam ko yung bigat ng hindi ko masabi. Tatawa siya, tatanungin kung kamusta ako, kung kumusta trabaho, kung kumusta pamilya ko, pero lahat ng sagot ko, peke. Ang hirap magkunwari na buo ka, na okay ka, kapag alam mong ikaw mismo ang sumire sa sarili mong kwento. Gabi-gabi akong nakahiga, nakatitig sa kisame. Iniisip ko kung paano ko napunta rito. Kung paano isang simpleng, Tara, La Union tayo, nauwi sa ganito. Kung paano isang halik pwedeng bumura ng ilang taon ng relasyon. Pero hindi ko pwedeng sabihin. Kasi kapag sinabi ko, wala nang babalikan. At ang totoo, hindi ko alam kung kaya kong mawala lahat. Kaya ang ginagawa ko, binubura ko na lang sa isip ko. Paulit-ulit, para bang kapag inulit ko ng inulit, baka sakaling matanggal rin yung guilt. Pero hindi ganon kadali, kasi kahit anong burat mo, yung pakiramdam na, ako yung may kasalanan, hindi nawawala. Mas naging tahimik ako sa bahay. Hindi naman sila nagtatanong. Hindi rin sila sanay. Basta may pagkain, okay na. Wala namang magtatanong kung bakit ang lungkot ng mga mata ko, o kung bakit parang hindi ako makatulog. Ang hirap kasi, parang ang linis ng buhay ko sa labas, pero ang dumi ng isip ko sa loob. At si Ron, wala na rin. Bigla na lang hindi nagpaparamdam. At balita ko pa, may bago na siyang kinakausap.
Masakit. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit yun, kung dahil sa pride o dahil alam kong ako rin naman yung unang sum-iron ng lahat. Ako yung nagsimula ng gulo, pero bakit parang siya pa yung naka-move on agad? Doon ko na-realize, ako pala to. Ako yung gumawa ng sariling gulo ko. Ako yung naghanap ng lamang, pero hindi ko tinanggap yung kapalit. Ako na nga to, ako na nga yung pinili, sinayang ko pa. Ako na nga yung may mali, ako pa yung naiwan mag-isa sa gulo ko. Kung pwede lang burahin, ginawa ko na. Pero hindi kasi to papel na pwedeng gusutin. Hindi kasi to drawing na pwedeng i-erase. Buhay to. Ako to. At wala akong choice kundi lunukin lahat ng ginawa ko. Hindi lang to tungkol kay Ron. Hindi lang to tungkol sa cheating. Hindi lang to tungkol sa boyfriend kong nasa ibang bansa. Habang mas iniisip ko, mas bumabalik ako kung saan talaga nagsimula lahat ng pagkabitin na nararamdaman ko. Bata pa lang ako, sanay na akong tahimik sa bahay. Hindi uso sa amin ang, kumusta ka? Wala ring, anak, okay ka ba? Kapag may problema ako noon, simpleng sagot lang ng nanay ko, kumain ka na lang. Para bang lahat ng sakit sa mundo kayang ayusin ng isang plato ng kanin. Pero hindi niya alam, hindi niya naramdaman. Hindi ko rin nasabi. Doon ko na-realize, baka kaya ganito ako magmahal, hindi ko alam paano talaga. Hindi ko alam paano humawak ng isang relasyon na buo, kasi simulat sa pool, hindi ko rin alam paano buuin sarili ko. Parang palagi akong naghahanap ng punan. Hindi ako marunong maging sapat, kasi hindi rin ako pinalaking sapat. Kaya siguro noong binigyan ako ng lamang ni Ron, kahit alam kong bawal, hindi ko na pinigilan. Kasi para siyang gamot sa gutom na hindi ko alam matagal ko na palang bitbit. Hindi ko na nakita kung mali o tama, ang nakita ko lang, finally, may nakakakita sa akin. Pero mali pala, kasi hindi lamang ang hanap ko, yakap. Yung yakap na matagal kong hinahanap kahit kanino. Hindi ako sanay na may humiyakap kapag umiiyak ako. Hindi ako sanay na may nagsasabing, okay lang na hindi ka okay. At ngayon, habang iniisip ko lahat ng to, mas lalo kong nararamdaman na kulang ako. Lagi akong kulang. Kahit ilang beses akong halikan, kahit ilang beses akong yakapin ng kung sino man, hindi ko pa rin alam kung kailan ko mararamdaman na buo ako. Minsan iniisip ko, siguro kaya ako sumablay, kasi hindi ko alam paano maging tapat kapag ako mismo, hindi ko kilala kung sino talaga ako. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi ko alam kung paano ko sisimulan punan yung kakulangan ko. Puro ako sorry. Puro ako, hindi ko sinasadya. Pero paulit-ulit akong naghahanap ng hindi ko alam kung kailan ko pa makikita. Paano ba talaga maging sapat? Paano ba talaga magmahal kung simulat sa pool, kulang ang itinuro sa akin? Alam ko na kailangan kong ayusin kahit papaano. Hindi pa ako handa umamin sa boyfriend ko, kasi to be honest, hindi ko rin alam paano ko uumpisahan. Pero kailangan ko ng closure, kahit papaano. Kaya isang gabi, nag-chat ako kay Ron. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatitig lang sa scene, bago siya nag-reply. Kailan mo gusto? Nagkita kami sa dati naming tambayan. Wala masyadong tao, pero ramdam ko yung bigat ng hangin. Hindi na kami katulad ng dati, hindi na komportable, hindi na magaan. Parang bawat sulyap, may kasamang sambat. Hindi ko alam kung galit ako o nalulungkot. Siguro pareho. Ako na unang nagsalita, hindi ko alam anong ginawa natin. Pero alam kong mali, hindi na ako nagpaligoy, diretso. Kasi pag nagpaligoy pa ako, baka kung saan na naman mapunta yung usapan namin. Tahimik siya saglit, tapos ngumiti, pero hindi masaya. Matagal na akong may gusto sa'yo, sabi niya. Pero never kong balak sirain kung anong meron ka. Nangyari lang, mas lalong sumikip yung dibdib ko. Nangyari lang, parang kasalanan ng pagkakataon, pero alam naming pareho, choice namin yun. Hindi ako pwedeng magturo ng kahit sino, kasi parehong may kasalanan. Sorry, sabi ko, hindi ko dapat hinayaan. Hindi ko rin alam kung bakit parang ang dali para sa akin nung gabing yun. Siguro kasi pareho tayong kulang, sagot niya. Pareho tayong naghahanap ng lamang na hindi natin nakukuha. Hindi ko alam kung doon ako mas nagalit, kasi totoo. Pareho kaming may bitbit na sugat na hindi naalagaan. Pero mali pa rin. Hindi lahat ng best friend story happy ending, sabi ko. Alam ko na hindi ko na mababawi to, pero sana maging okay ka. Tumango lang siya, wala nang ibang sinabi.
Pareho kaming tahimik, pareho kaming alam na kahit ilang sorry ang ibato namin, hindi na maibabalik yung dati. Hindi lahat ng kwento para sa happy ending. Minsan, kwento lang talaga sila, para ipaalala kung gaano kadaling masira ang tiwala, kung gaano kahirap maging tama kapag sanay kang nauna lagi yung gutom mo sa lamang kaysa sa takot mong magkamali. Gusto ko lang maging tama, kahit minsan, kahit ngayon, kahit huli na. Hindi ako ready. Walang paabi, walang heads up, biglang uwi. Ang alam ko lang, isang umaga pagkalabas ko ng kwarto, nandun siya. Hawak ang malita, bitbit ang ngiti na ilang buwan ko ring inaasam makita. Pero imbes na matuwa ako, parang binuhusan ng malamig na tubig yung katawan ko. Parang lahat ng kasalanan ko, biglang nagkamukha. Niyakap niya ako, yung yakap na matagal kong hinanap. Yung yakap na hindi ko nahanap kahit anong lakad namin ni Ron. Pero habang yakap niya ako, pakiramdam ko hindi niya talaga ako hawak. Kasi ang totoo, hindi ko na rin hawak yung sarili ko. Miss na miss kita, bulong niya. Tapos hinaplos niya yung buhok ko, yung ginagawa niya dati bago siya umalis. Dapat kilig na ko, di ba? Pero bakit ang bigat? Nag-dinner kami kasama family ko. Parang normal. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ako normal. Hindi kami normal. Kumakain kami ng ulam pero nilulunok ko kasabay yung guilt. Si mama, si papa, proud na bumalik siya. Pero ako, gusto kong tumakbo palabas. Kinagabihan, nag-usap kami. Siya pa yung nag-initiate. Bakit parang may iba ka na? Diretsong tanong niya. Hindi galit, hindi sigaw. Mas mahirap tanggihan kasi kalmado. Hindi ako sumagot agad. Hindi ko alam paano. Yung buong katawan ko nanginginig, pero hindi dahil sa lamig. Kasi totoo. Kasi hindi ko na kayang itago. Ano bang kulang ko? Tanong niya ulit. Ano bang hinahanap mo na hindi ko nabigay? Doon ako napaiyak. Kasi hindi ko rin alam. Kasi hindi niya naman kasalanan. Kasi ang totoo, ako yung may bitbit na sugat na hindi ko alam saan nagugat. Hindi ko alam bakit laging parang may hinahanap ako na hindi ko rin kayang pangalanan. Hindi ikaw, sabi ko, halos hindi ko na marinig ang sarili ko. Ako yung mali. Gusto kong sabihin lahat. Gusto kong isuka lahat. Pero ang hirap. Kasi kapag sinabi ko, tapos na. Kapag sinabi ko, wala nang babalikan. Kapag sinabi ko, kailangan ko nang pumili. Between two people. Hindi lang yun. Between two versions of myself. Yung Cristel na sinusubukang maging mabait, maayos, loyal. At yung Cristel na hindi alam paano maging buo kasi simula't simula, hindi siya tinuruan maging buo. Pili ka, totoo o komportable. Wala na akong ibang choice kundi harapin yung sarili ko. At sa totoo lang, hindi ko alam kung ready na akong pumili.